isang ina ang pinakamasarap daw pero pinakamahirap ding responsibilidad sa mundong ibabaw. Sa aspetong ito, malaki ang pagkukulang ni Chona sa nawawala niyang anak na si Ken. Nagsisimula pa lang ang araw, abala na si Chona sa paglalako ng kanyang mga itinitindang mangga. Ipinagmamalaki niyang hindi raw hinog sa pilit ang kanyang mga paninda. Kahit papano, malakas din naman po. Tiyaga lang para sa pagkain namin araw-araw. Kaya nga kasabihan natin, pag may tiyaga, may nilaga. Katuwang ang kanyang pangalawang asawa na si Bimbo. Sinusuyod ni Chona ang bawat kanto para ialok ang mga ito sa kanilang mga suki. Ngunit hindi katulad ng matatamis niyang paninda. May asim naman sa panlasa ni Chona ang mahigit 1 taon na niyang dinadala. Ang pagkawala ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Ken. Nag-iisip talaga sa kanya kung saan na siya napunta, saan na siya nakarating. Sa kutob namin, darating din ang panahon na uwi rin siya. Pakiramdam ni Chona, minamaso ang kanyang dibdib sa pagkawala ng anak. Hindi lang kasi sa mga lolo't lola lumaki itong si Ken. Special child din siya. Parang isip baby siya pa, yung ano siya. Di ba, mga bata ngayon 8 years old, 5 years old nga, parang kala mo matanda na. Magsalita siya, parang lang yung bata na iiyak. Dito, itong area na to, dito siya, nagkukwentuhan lang kaming mag-ama dito. Tapos nung umalis papa ko, umiyak siya, nagwawala. Ngayon, pinalabas namin, inaaliw-aliw kasi nagwawala. April 2006 nung iluwas ng kanyang lolo si Ken sa Maynila upang magkasama silang mag-ina. Pero dahil sa iba nga lumaki ang kanyang anak, malayo ang loob nito sa kanya. Tapos umalis tatay ko, umalis na siya, iniwan yung anak ko. Yung anak ko naman, iyak nang iyak, syempre, hindi pa ako masyadong kilala. So ang ginawa namin, inaaliw-aliw namin siya. Ang inaasahan ni Chona na isang masayang pagkikita sa pagitan nilang mag-ina, na uwi sa bangungot. Hanggang sa tumakbo siya, dire-diretso ang takbo niya hanggang sa hindi na namin siya maabutan. Nung araw din yun, pagkadating, ilang oras lang, nawala na siya. Aminado si Chona, sa salita lang daw siya naging ina ni Ken. Simula kasi nung naghiwalay sila ng una niyang asawa, mga magulang na niya ang umako ng responsibilidad niya bilang ina. Minsan nga, sinisisi ko talaga sarili ko kasi talagang napabayaan ko talaga siya. Mahal ko naman talaga siya pero hindi yung katulad talaga ng nanay ko na mahal talaga siya. Ibig sabihin, ako 90, mama ko 100%. Dahil nais naming muling mabigyan ng pagkakataon si Chona na maipadama kay Ken ang tunay na kahulugan ng isang ina, tutulungan namin siyang hanapin ang kanyang anak. Ayon kay Chona, maputi at may kapayatan si Ken. Singkit daw ang mga mata nito at manipis ang kilay. May pagkangongo rin daw ito kung magsalita. Dagdag pa niya, may malaking peklat daw ito sa kaliwang binti. Sakto naman na sa aming pakikipag-ugnayan sa El Sigaches Village o EGV sa Alabang, nalaman namin na merong bata sa kanilang kustudiya na halos tumutugma sa mga deskripsyong ibinigay ni Chona. Kaya't agad naming binisita ang shelter at dito, personal naming nakita ang tinutukoy nilang bata. At sa aming pagtansya, may pagkakahawig nga ang batang ito sa larawang ibinigay sa amin ni Chona. Pero isang bagay ang nagpapalito sa amin, daw at hindi Ken ang kanyang pangalan.
Tinanong siya kasi nung concerned citizen kung anong pangalan niya. Ang ibinibigay lang ng bata, MM. So, nung dinala na siya dun sa Reception and Study Center for Children, kinuha na lang yung apelyedong Dalio doon sa family name ng referring party. Ayon sa social worker, 4 na buwan pa lang mula nung itinurn over sa kanilang pangangalaga ng Reception and Study Center for Children o RSCC si MM. At napuna nila, alangan daw para sa kanyang edad ang mga ikinikilos ng bata. Nung nandun siya sa RCC, he was found out to be mentally challenged. Siya ay batang isip. Hindi siya nakaka-cope doon sa mga activities doon ng mga normal children. Base rin daw sa records ng RSCC, April 9, 2006, nung dalhin ng isang concerned citizen si MM sa kanilang shelter. Napulot siya nung isang empleyado ng Land Bank sa jeep. Nakasakay siya sa jeep, mag-isa siya. Tapos nagtaka yung Mr. Dalio na ito, nagtaka siya bakit nag-iisa yung bata, kinausap niya, pero hindi maintindihan yung sinasabi niya. So ang ginawa, nag-aalala itong concerned citizen na to, kaya ang ginawa niya, dinala niya sa Reception and Study Center for Children yung bata. At sa kanyang pamamalagi roon, itinuturing na nilang isang malaking himala kung makakakuha pa sila ng ibang impormasyon mula sa bata. Anong pangalan mo ulit? NN. Taga saan ka, MM? Ano Manila? Maynila? Saan sa Maynila, alam mo ba? Malayo. May namimiss ka ba? Opo. Sino namimiss mo? Mami o Daddy. Isang batang nasa pangangalaga ng El Sigaches Village ang may pagkakahawig daw sa nawawalang anak ni Chona na si Ken Ken. Pero ang pangalan ng batang yon, MM. Si Ken Ken at si MM kaya ay iisa. Kasama ang kanyang biyanan, binalikan namin si Chona upang isama sa EGV. Siya lamang kasi ang makapagsasabi kung si MM nga ang nawawala niyang si Ken Ken. At habang nasa daan, hindi napigilan ni Chona ang mapaluha nung ibalita namin ang aming nalalaman. Kung ano man yung hindi ko nagawa sa kanya noon, na nagkukulang ako, mas mahigitan ko pa doon, na talagang hindi ko na siya pakakawalan. Samantala, tahimik naman na inaaliw ni MM ang sarili sa paglalaro. Hindi batid na nakahanda na niyang pawiin ang 1 taong kalungkutan na bumalot sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ito nga. Ito, Ken. Dali na. Dali. Ito nga. Ken. Kaya nakasa ako? Ha? Kinsa man ko? Ha? Kinsa man ko? Ha? Kaya nakasa ako? Ha? Kinsa man ko? Mama? Nako. Mama, punita ka ni Mama. Uli na ka? Ha? Balay? Uli ka balay? Ha? Amo kagikan? Ha? Asa gigikan? Nakaw ka? Nako. Oh, nako. Ay, nako. Ay, nako. Kao na ka, anak? Ha? Kinsa mo ko? Ha? Kinsa mo ko? Mama? Mami? Ang mga luha ni Chona, senyales na tila nadama na niya ang tunay
tunay na kahulugan ng pagiging ina. Dako na? Ha? Oh, dugi ra ka diri? Ha? Iyak mama? Mama, dili na ka laaga? Ha? Dili na ka malaaga? Ha? Dili na ka dagan-dagan, ha? Ha? Takbo-takbo? At ipinakita rin sa amin ni Chona ang palatandaan na kailanman hindi mabubura sa katawan ng kanyang anak. Bago siya iniwan ng papa ko, niligo ko siya. Kasi galing sila sa galing sila sa barko. Niligo ko siya, nakita ko yung piklat niya. Eto, sabi ko, bakit may sugat ka? Eh, pagkaiwan ko doon, wala to eh. Tapos nung niligo ko siya, bakit may sugat ka? Isang aral ang natutunan ni Chona sa pagkawala ng kanyang anak. Na hindi nagwawakas sa pagsisilang ng sanggol ang pagiging isang ina, kundi may kaakibat itong responsibilidad na dapat gampanan hanggang sa huling hininga ng isang magulang.